dito sa GCash. Ayun, so 3:15.69 na. That's the time na. Hi guys, so today quick discussion lang tayo dito kay Dogs. Maraming mga nagtatanong dito kung ano na yung next step since nag-reflect na sa kanilang application or sa exchange yung Dogs. Karamihan na nagtatanong dito is kung paano i-withdraw na kung sakali na mailista na ito mamaya doon sa spot. No? So magkakaroon na siya ng presyo, pwede mo na siyang i-withdraw papunta sa e-wallets like GCash, no? So, karamihan yan yung tanong dito. Pag-uusapan natin yan dito sa video natin today and other ideas pa dito. Ano yung gagawin ko, own opinion ko dito guys, i-share ko din. Itong gantong scenario ay marami na tayong mga experience din before, mga pre-listing, mga listing event, and pag-uusapan natin yan dito sa video natin today guys, no? Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys, no? So, andito tayo ngayon sa dashboard pair nitong si Dogs USDT. As of recording this video, 4 hours 5 minutes bago siya ma-list dito sa spot. Magkakaroon siya dito ng presyo and yung Dogs na holdings nyo ay magkakaroon siya dito ng value na guys, no, na pwede nating i-exchange papuntang USDT and ma-withdraw yung USDT na iyon papunta sa GCash. So step by step ko yan na i-share dito. Magbibigay lang ako dito guys ng example since recording ng video na ito hindi pa nakalist ang Dogs, no, pero mamaya ito malilist na. Gagawin ko lang siguro dito guys na example ay si Natcoin, no. So mamaya i-check natin yon dito step by step and i-withdraw natin. So scenario natin like instead of Dogs USDT, not USDT yung i-share natin dito na ideas or example, no. So balik muna tayo dito guys. Ayan, andito ako ngayon sa home. So makikita natin meron ditong Dogs, no. Dito natin nilagay sa application na ito kasi maraming mga features din dito. Mabilis lang yung pag-cash out dito. Yung official link naman nito guys ng application na ginagamit natin ay nakalagay sa description ng video na ito, no. So punta lang kayo sa description ng video natin today. Tapos select mo itong more. Ayan, and then dito sa description ng video na ito. Tapos meron pa palang ongoing campaign guys, no, ito. Kung saan pwede kayong manalo dito ng Dogs, no. Punta ka lang dito sa sign up if wala ka pang account and then select mo dito yung country. Ayan, and then tap mo lang ito and then next and then confirm. And dito guys, sa pinaka-code, pwede nyo gamitin itong Crypto Fortune, no, ito. Kasi meron ng 10% discount dito na mas ma-lower pa yung trading fees. Email address kailangan din. Ganun lang, pwede nyong puntahan yung official link natin sa description ng video na ito or sa pinned comment ko na lang ilalagay para mag-reflect itong 10% na discount sa inyong account, no. So ngayon, balik tayo dito sa application na ginagamit natin. Nag-reflect na dito guys yung Dogs ko rin. So if pupunta tayo sa assets, ayan, and makikita na natin dito yung Dogs natin guys, no. So i-scroll ko dito banda sa baba, ito. So meron na siya dito, nag-reflect na yung pinaka Dogs ko dito. Meron ako ditong holdings ng Dogs. Ito guys, it's very important pag gusto nyo na ibenta kagad, dapat nasa trading account yon guys, no? Kasi 8 PM mamaya magkakaroon kagad siya ng volatility, magkakaroon ng pagtaas, pagbaba ng presyo, masyadong volatile yan. So sa sariling opinion ko lang naman ito guys, pwede kong ibenta yung 50%, like itong 44k, pwede ko siyang ibenta kagad. Pwede ko naman siya gawin na 100% guys, no. So it depends pa rin yan sa inyo. Again, kayo pa rin masusunod, no. So dito, balik muna tayo. And then para ma-transfer guys yung Dogs ninyo, since nasa funding pa ito, punta lang kayo dito sa assets, no. So select nyo yung assets and then dito sa transfer, ayan, and dito sa from funding tapos to trading, no. Sa asset, palitan mo lang itong USDT ng Dogs, no. So search mo lang dito yung Dogs, ayan. So eto, select mo lang siya and if you can see nasa funding siya, gusto mong ilipat sa trading, ayan. So for me, siguro try ko ilipat, for example, kalahati, like 26k ang ililipat ko papunta sa trading, no. Dito kasi guys, pag na-list mamaya alas 8, gagawin mo pa to. So nagkakaroon na ng pagbaba, pagtaas ng presyo, saka mo lang siya gagawin. Pero ito, pwede mo nang gawin ito habang hindi pa nagkakaroon ng presyo, no. So para naka-ready na siya doon sa trading, and kung gusto mo siya ibenta kagad, andun na nakaset sa trading, no. Pwede mo na siya i-sell kagad automatically.
So, dito, confirm. Ayan. So, na-transfer ko na yon sa trading. Ngayon, since nasa trading na ito, pwede natin siya na puntahan ulit. Select lang natin itong trade, no? Itong sa gitna. Ayan. 2 beses para lumabas yung spot, no? Dito siya mapupunta sa spot, no? Ito. So, select lang natin to. And, dito nga guys, sa taas, meron tayo dito mamaya pag na-list ito. Meron din tayong live pala mamaya guys, so pwede kayong mag-ask during our live stream, no? So, dito sa BTC, palitan mo lang siya ng dogs, no? So, search mo lang dito, dogs. Ayan. And, naka-countdown pa siya, pero ang example natin ngayon guys is si Natcoin, no? So, like, if meron na siya ditong presyo, and nagkakaroon na siya dito ng buy and sell alas 8. Ang gagawin ko lang dito guys is i-select ito dito guys. No, gagawin ko market order and it depends ito kung magkano ibebenta mo. 100%, lagay mo lang dito, set mo lang dito. 50% pag sa gitna, 100% pag dito mo isasagad, mabebenta lahat ng holdings mo ng dogs. Make sure na itong buy, hindi dapat ito yung nakaselect. Nakasell ka dapat guys. No? Dito ka dapat sa sell para maibenta mo siya. Kasi kung sa buy, hindi yon magkakaroon ng execution since yung holding mo dito ay yung dogs, no? So, punta ka dito sa sell muna. Ayan. Sell, tapos sell dogs, guys, no? So, simple as that dito sa pagbenta ng dogs, no? So, try natin i-simulate gamit yung Natcoin na lang para mas makita nyo kung paano siya gawin. So, punta lang ako dito ulit. Search ko lang dito yung Natcoin. So, Nat, yung pangalan niya or yung ticker niya. Ayan, and then select ko lang siya. If you can see guys, ganito yung magiging scenario, no? Ayan, magkakaroon siya dito ng kulay red, which is the sell order. And then, itong kulay green is a buy order, guys, no? So, if makikita nyo, pag pinindot ko itong sell, meron ako ditong available. Like, for example, dogs ito. Ibebenta ko siya kagad. Palitan ko yung limit order ng market order. Isi-sell ko kagad siya dito. Itong gitna, kalahati. For example, sell nat and confirm, no? So, ngayon, nabawasan yung Natcoin natin dito. And then, mako-convert yun sa USDT. So, meron na tayo ditong 59 USDT. So, simple as that. Just assume lang that this is dog's pair, guys. No? So, ganun lang siya mangyayari. And in terms naman ng strategy, guys, kasi sobrang volatile talaga during the listing na event. May strategy yung iba na inaantay na lang na magkaroon ng pullback and saka sila nagbebenta, guys, no? So, during listing event, chill lang sila, pinapabayaan lang nila yung volatility dyan. Kasi if ira-rush nila, baka maibenta pa nila sa ilalim, doon sa baba ng candlesticks, doon nila maibenta. So, choice naman ito ninyo, guys, no, na mag-antay lang na magkaroon ng stable na presyo. If ever na magkaroon ng pagbaba ng presyo, baka doon nyo pa maibenta if ira-rush nyo talaga. And it's optional naman, guys, no? Subjective naman ito, every individual, kung paano ibenta yung kanilang holdings dito. Just like, for example, kay Natcoin. Pero hindi naman totally guaranteed na ganito yung mangyayari in the future. Kasi si Natcoin bumagsak siya, I think, if I'm not mistaken, 20 cents in PHP. Tapos, naging over peso yung presyo niya. I think nag 1.3 something in pesos. So, it depends pa rin ito, guys, sa magiging approach nyo dito, guys, no? Pero on my end, since meron ako ditong desktop din kasi gagamitin ko, medyo mabilis yung execution doon. Mouse yung gamit mo. Live naman na gagawin ko yun mamaya, guys. It depends on, guys, no? Kung cellphone, medyo challenging siya kasi pipindutin mo siya dito, mag-market order ka muna, tapos set mo pa dito kung ilan yung ibebenta mo, and then saka mo pipindutin yung sell button, no? So, yun yung pinaka strategy ko lang din naman dito sa end ko. Doon sa mga nakakuha, advance congrats kagad. For now, guys, punta na tayo doon sa idea kung paano i-withdraw. Since meron na tayo ditong USDT, ayan, so meron tayo ditong USDT, punta lang tayo dito sa may home tab, no? So, select natin itong home. And then dito sa taas, ayan. So, meron tayo dito makikita ang P2P trading. And yung video na ito, guys, ipapakita ko lang simulation kung paano siya i-withdraw, no? So, meron na tayo ditong ginawa before. P2P trading lang tayo. And then, dito sa sell, guys, no? Ito. So, select natin itong sell. Since USDT na yon, select lang tayo dito sa amount. Like, for example,
5.4 or 5 USDT. Enter lang natin. And then dito guys, pwede na natin siya dito ibenta, no? So payment method, select natin dito GCash and then apply. Yun, pwede natin guys ibenta yung 5 USDT na yun, no? So select lang natin tong sell and then lagay natin dito 5 USDT. So dito available balance, kailangan lang natin i-transfer kasi nasa trading account yon papunta sa funding, no? So select lang natin tong transfer. Ayan. And then from trading to funding guys, no? So yung amount na yon around 5.4. Ayan. And then confirm, no? Na-transfer na natin yon. Balik lang tayo. Like for example 5.4. Yan yung pinaka-available natin dito. Meron tayong naiwan na 1 USDT dito kaya nag 6.24. Pero 5.4 sell USDT with 0 fees. Gagamitin natin GCash. Ayan. Tapos dito set lang natin yung GCash natin guys, no? So add lang natin. And then dito PHP, GCash, and then yung phone number, mandatory yan. Lalagay natin dito yung pinaka phone number na ginagamit natin kay GCash, no? Pwede naman na ilagay yung pinaka QR code guys, no, para mas mabilis. Pero for now, phone number yung pinaka importante dito. Pagkatapos niyan, add ko lang to guys. Ayan, kailangan ko dito ng 2FA, authenticator code. Ayan, para ma-add yon and then confirm. Since first time ko lang dito guys na magkaroon ng gantong executions, no? So, pagkatapos niyan, sell USDT with 0 fees. And then, payment method is GCash, guys, no? Ito. So, upon checking dito sa GCash natin, meron tayong 0.39 or 39 cents dito sa GCash natin, no? Ayan. And then, dito, tap sell ko lang to. And then, okay. To FA lang ulit. Ayan. And then, tap confirm. Okay lang natin to. And then, check natin itong chat. So, dito yung pinaka-details naman guys, no? So, pwede natin ilagay dito yung GCash details in my profile. Thank you. So, wait na lang natin guys na mag-reflect ito sa GCash natin guys, no? So, 315.30 in PHP. Yung Notcoin guys, it's only an example to guys, no? If marami kayong Notcoin, like for example above 300 is pwede naman na ganon yung pinaka steps, no? So yun guys, antayin na lang natin to na ma-proceed niya. Sabi niya processing na dito. Wait na lang natin to guys. And so dito guys, release crypto, pero wag nyo muna itong i-click, no? Make sure na i-check nyo muna doon sa pinaka GCash nyo if ever na nag-reflect na siya. So refresh muna natin dito sa GCash. Ayun, so 315.69 na. That's the time na i-release crypto natin dito. So select ko lang itong release crypto and then okay lang natin to. Andito yung pinaka-risk reminder. Ayan, okay natin. And then dito select lang natin tong yes and then release crypto, no? So pagtapos niyan to FA ulit and then confirm, no? So na-release na natin yon guys. Ayan, okay na to. Order complete na. Simple as that guys. Hope you get some ideas dito sa video natin today. So yun lang guys. Kung meron kayo mga questions, just feel free to comment lang sa comment section ng video na ito. Lalay ko na lang din yung official link ng ating Telegram group. Kung gusto nyo magtanong ng on the spot, just feel free to join lang dito sa ating Telegram group. Nasa description ng video na to yung mga official link. And that's it for today guys. Hope this video helps. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.